Okay, pakinggan po natin ito si Carmina Constantino kung paano po siya barahin. Ito po ni Vic Rodriguez. Makikita nyo po yung mga dilawan kakamping, yung kahit nagtatanong sila, maiinis ka, nakakagigil. Kung hindi mo sila sasabayan ng sagot, hindi ka pagsasalitain. Sila yung nagtatanong pero halos ayaw pagsalitain yung kanilang tinatanong. Eto po, pakinggan nyo to. The Filipino people stand to benefit if the Vice President takes the presidency by virtue of the President stepping down, when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, deaths of the deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? Boom! Diba? Yan po ang dialogue nila ngayon eh. Diba? Gusto ninyong pababain si Marcos. Pero ang uupo, meron ding bahid. Meron ding bahid ng korupsyon. Meron ang pamilya ay merong nahaharap sa mga kasong katiwalian at saka pagpatay ng marami. Diba? Yan yung lagi nila no? Hindi karapat-dapat. Tama yun si Vic Rodriguez. Ibig mong sabihin, iaabandona natin yung Philippine Constitution dahil ayaw nyo lang kay BP Sara Duterte? Ang linaw nun eh. Ang succession po, ano man ang mangyari sa presidente, ayon po sa konstitusyon, ano man ang mangyari, mag-resign, hindi na kaya, umalis, mapatalsik, matigok. Ano man mangyari sa presidente ng Pilipinas, ang papalit po o hahalili, walang iba kundi ang vice president. Hindi po nakalagay doon na pagpapasyahan ng mga dilawan. Hindi po nakalagay doon na depende sa mga dilawan kung sinong gusto nilang iupo. Vice President po ang uupo. Sige, tuloy natin. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President? Boom ulit. May kaso bang murder ang Vice President? Bakit mo sasabihin na murder? Wala namang murder na kaso ang Vice President. Tuloy mo, Attorney Vic. Carmina. I'm talking about another dynasty. She's another member. Tignan mo kung gaano kabastos. Hindi pa tapos sumagot yung tinatanong niya. Guess niya yan Hindi pa tapos sumagot. Kinakat niya. Ganyan po ang mga dilawan. Ulitin po natin ng konti. Makita nyo po kung gaano kabastos to. Murder ang Vice President, Carmina. I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. Here's the thing. By the rule on succession, kita nyo na? Napakabastos. Kung ikaw po, hindi ka sanay sa mga debate, kung ikaw po, kung nagkataon po na hindi abogado to si Bersamin, kung nagkataon po na ikaw ay lalampa-lampa na guest, mawawala ka na po dyan sa kasisingit. Ganyan po kabastos yung mga dilawan na reporter. Singit ng singit, hindi pa tapusin. When the President is no longer capacitated to govern, the Vice President shall assume the role of the President. But how can you... magagawa ron, hindi ko inimbento yun, hindi mo inimbento yun, iyan ang ating saligang batas. But how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President who stands... Anong advocacy pinagsasabi mo?
Yung advocacy ninyo, dapat sumusunod kayo sa konstitusyon. Anong advocacy pinagsasabi mong hindi kagandahan, Constantino? Bata ka pa, hindi ka nakagandahan. Yung pagmumukha mo. Tignan mo, nakita mo ba itsura mo? Tuloy natin yung mga tanong nitong advocacy. Yan yung mga termino nila eh. Taong bayan, advocacy. Katarantaduhan po lahat yan. Lahat po ng advocacy nyo dapat sumusunod sa konstitusyon. Anong sasabihin mo na? May conflict ba dun sa advocacy mo tsaka sa pagsunod sa konstitusyon? Kung may conflict yung advocacy mo sa pagsunod sa konstitusyon, illegal yung advocacy mo. Angengot. To benefit from your call is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam kong alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. Boom! At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Tapang bubotata dyan sa mga balahurang mga media na yan. Tapos sasabihin nyo hindi kayo bayaran. Ang linaw na konstitusyon. Yan yung ipinantatakot nila eh. Ipinantatakot nila. Akala kasi ng mga taga-media, ayaw ng mga tao sa Duterte. Tanga nga. Hindi nyo ba nakita yung nakaraang midterm election? Supposedly, all midterm elections, kahit pag-aralan nyo pa, lahat ng midterm election, nananalo yung pro-admin. Tambak. Ito lang po ang tangi, kaisa-isang midterm election, na natalo ang admin. 5 lang ang naipanalo ng admin. Ibig sabihin, 7 ang hindi admin, hindi pro-admin. Oh, 'di ba? Ano sasabihin mo na ang taong bayan? Yan yung mga lunod na lunod. Lunod sa algorithm ng mga dilawan. O para lang maunawaan nyo, lahat po ng mga lahat po na nakapaligid sa kanila, dilawan tots, kaya akala nila buong Pilipinas makadilawan. Bakit nyo ipinantatakot si Sara Duterte? Magawa nga kayo ng survey. Bakit walang gumagawa pala ng survey ngayon? Kung sino gusto nilang pumalit kay BBM pag nawala si BBM.